Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda na yung kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang Locaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And syempre para sa gabing ito nakakakilig na update and ayuda ang atin pong i-share sa inyo. Pero bago yan, sa mga di pa nakaka-subscribe sa akin channel, alam nyo na kung ano yung dapat po ninyong gawin. Pindutin nyo na yung subscribe button dyan sa baba at notification bell, lalo na kung isa ka sa araw-araw ay nais maging updated sa ganap ng dalawa, ay gusto nyo magkaroon lagi ng ayuda, and malaman ang mga events nila Kim and Paolo. Nasa tamang channel na kayo ngayon, kaya wag na kayo mag-atubili na mag-subscribe, okay? Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na nga po natin yan. And narito naman ang mga reaction and comment ng ating mga kakimpaw hinggil sa mga nagdaang balita. So first comment mula po kay Ma'am Virgie Cachilian. Ayan, bilang pasasalamat ko sa mga taga-subaybay natin, narito. Pag-usapan natin to comment ni Ma'am Virgie. Sabi niya, ang laking obob na nagsabing walang fan si Paolo. Maraming fan si Paolo bago pa sila magtambal ni Kim. Napanood ko, mas maraming nag-cheer kay Paolo kaysa kay Gerald at Sian tuwing nagpe-perform silang tatlo na sabay. Hindi pwedeng ipatanaw ng utang na loob sa Kim Gerald at Kim si fans ang mga naging Kim Pao fans at isa ako roon. Sobrang galit ko kay Gerald at Sian dahil sa panloloko nila kay Kim. Okay. Bisa at sa popularity sinasabi nila na walang fine si Paolo Avellino. Kasi kung tutuusin, matunog talaga yung pangalan ni Gerald. Pero it doesn't mean na matunog pangalan niya ay marami siyang supporters. Kasi dalawa po ang klase ng publicity. Una, good publicity, and pangalawa ay ang bad publicity. Ang lagi pong nakukuha na publicity nitong si Gerald ay bad. Because of cheating, pagiging babaero, nangungulek daw ng mga shampoo endorser and all, ganyan. And lahat ng nakakapartner ginujowa. So, yun yung laging topic kay Gerald. Kaya siya matunog, kaya siya pinag-uusapan. Sinasabing popular si Gerald Anderson na kapag nadinig mo sinabing Gerald, babaero ang ganang napapasok sa isip mo, di ba? Hindi dahil mahusay na aktor, etc. ganyan. Hindi, kundi ang pag sinabing Gerald, ang naisip mo agad pumapasok agad sa isip mo is babaero. Because bad publicity yung meron po siya. So, matunog ang pangalan niya at hindi po nawawala yung pangalan niya dahil of that issues, cheating issues and all. Kaya naman, kapag kaganyan, halimbawa may performances, walang tumitili, di ba? Kaunti lang yung nag-cheer. Meron man, pero kaunti lang. Mas malakas pa rin kay Paolo na may fan base. So, si Gerald, sabihin mong popular, kilala ang pangalan, pero walang nag-cheer. Ito yung difference. So, si Gerald pinag-uusapan because of bad image, but Paolo Avellino chini-cheer at pinag-uusapan because of good attitude, because of marami nagmamahal sa kanya. So, that's the difference na kapag pagsabayin mo yung dalawa, mas maraming tumitili at sumisigaw, nag-cheer kay Paolo Avellino. Actually guys, si Gerald mahusay din na umarte, nag-improve na rin, pero hindi yun na-appreciate kasi mas tabon talaga ng pagiging womanizer, cheater, yung bansag sa kanya nga na babaero.
yung husay niya sa pag-aartista. Alam niyo yun, hindi siya na-appreciate kasi yun na talaga ang tingin sa kanya ng mga tao, bad image talaga. About naman kay Sian, so si Sian naman ay na matunog yung pangalan because of Kim. Tingnan nyo naman ngayon, nung wala na si Kim Chiu sa buhay niya, pinag-uusapan pa ba? Hindi. So, kumbaga, ang kasikatan niya is buhat ni Kim Chiu. So, sa tatlo, okay, sa tatlo, sabihin na natin, kung pagkukumparahin, mas angat pa rin si Paolo Avellino kasi marami nagmamahal sa kanya, maraming supporters. Unlike dun sa dalawa, ayan, may kanya-kanya silang talaga, pagkakakilanlan. Si Sia nagtatago sa anino ni Kim, si Gerald ay nasa cheating issue, si Paolo Avellino ay may mapagmahal na supporters. Kaya nananatili sa showbiz. Samantala, sabi naman dito ni Relay Denise de la Paz, maganda ng gabi. Grabe naman mga basher na yan kung magsalita kayo kay Kim. Tingnan nyo muna yung sarili nyo sa salamin. Kung kayo ba ay perpektong tao. Kung yung idol nyo walang kapintasan. Nobody's perfect. Bakit kung makapintas kayo kay Kim, sobra? Gagaling nyo mga basher, no? Kasi si Kim Chiu guys, mapagpatawad lalo sa mga bashers. Kasi alam niya na mga malulungkot ang buhay ng mga bashers na yan. Kasi sabi nga niya, di ba, kung masaya ang buhay ng mga yan, di po sila mag-aaksaya ng panahon. Para, mambatikos, di ba? Kasi happy sila sa buhay nila Pero dahil wala silang magawa, malungkot ang buhay nila, ayun, buhay ng iba ang pinapakalma nila. Pero it doesn't mean na understanding itong si Kim Chiu, aabusuhin na nila. Diba? Lahat po ay may limitasyon. Huwag niyo sagarin si Kim. Tapos kapag si Kim nasagad, si Kim pa yung masama. Diba like, gagaslighter ng mga tao, no? Ang ng mga yan. Pa-victim parati. Si Kim pa yung nagmumukhang masama. Kaya, importante talaga yung support ng mga fans para maramdaman ni Kim na, hindi ko kinakailangan magpa-apekto kasi mas marami ang nagmamahal sa kanya. Yan ang isa sa reason kung bakit nanatili si Kim Chiu sa show business. Yung pagmamahal at suporta sa kanya ng mga fans. Kasi yung sa bawal lumabas talagang pag-give up na siya noon. Pero naramdaman niya yung support ng mga tao at ng pamilya niya sa kanya. Kaya, ayun, tinan nyo, andito pa rin siya ngayon. Kaya importante guys, yung talagang suporta po natin. Kay Kim, ipakita natin na nandito lang tayo, nakikipaglaban para sa kanya. Dahil alam natin na wala naman pong ginagawang masama. Talaga, si Kim. Tao lang, yes, nagkakamali. Wala naman pong perpekto, di ba? Pero, hindi ibig sabihin ay masamang tao na si Kim Chiu. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa ating pong pampakilig. Paano ba naman si Paolo? Abay, napamacho dancing. Sa harapan ni Kim, naging macho dancer yan. Charot, napasayaw nga si Paolo Avellino. Napanood yun na ba to? Etong pagbibigay nila ng compliments sa isa't isa. Ika nga kasi nila, ang Kim Pao, lagi tayong pinapakilig. So, why not? Pakiligin naman nila yung isa't isa. Tapos, viewers tayo. Kikita natin kung paano nila pakiligin yung isa't isa. Grabe nga Para si Paolo, napasayo. Napagtripan ba naman ng mga cast ng The Alibay? Pero tingnan niyo yung tawa nila. At the same time, yung kilig, hindi rin po nila maitago talaga yung kilig nila sa Kim Pao. So, napagtripan nila ang kit, pero wag ka. Pati kayo, di ba, super happy. Super happy sa ginawa nilang itong pang-trip sa Kim Pao. Tingnan nyo nga yung tawa dyan ni John Arcilla at saka yung anak ni si Angelina Cruz. Grabe yung tawa at saka kilig nila sa Kim Pao. Tuwang-tuwa sila kay Paolo kasi napasayaw nila at saka nagmakarena pa yan wag ka. Grabe talaga pagdating kay Kim yung hindi
makano si Paula Avellino. Basta, para kay Kim Chiu, go. Pero kung iba-iba yan, ako hindi yung mapipilit si Paulo. Ano ko ba? So, yun lang po muna for tonight. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits muli sa susunod pa nating mga chikas tungkol sa Kim Pao. Marami pong salamat.